sama-sama tayong magiging kakli. Apat na politikong idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isyu ng kickback sa mga flood control project. Yan po ay sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Senador Cheese Escudero at mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Ayon po sa DOJ, itinuturing ng protected witness si Bernardo. Saksi, si Mav Gonzalez. Matapos tumestigo sina dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, ang dating Undersecretary namang si Roberto Bernardo ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Sa pagsisiwalat ni Bernardo ng kanyang nalalaman ukol sa pangungumisyon sa flood control projects, kanyang isinangkot sina Senador Cheese Escudero, pati mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay, at si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Si Congressman Corao tumawag kay Bernardo para magtanong tungkol kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Sabi rin ni Bernardo, nagbigay siya ng komisyon para raw kay dating Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Bernardo, binigay umano niya ang pera sa kanilang common friend na negosyanteng si Maynard Ngu, isa sa campaign contributors ni Escudero. Base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero, nagbigay si Ngu ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Mariing itinanggi ni Escudero ang anyay mga malisyosong paratang. Patutunayan daw ni Escudero na nagsisinungaling si Bernardo. Tila meron daw mabusising plano na atakihin ang Senado at mga miyembro nito para dungisan ang institusyon at malihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Tanong pa ni Escudero, nasaan daw si Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez? 2024 naman daw nang magkita si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla. Nagbigay raw siya ng listahan ng proyekto kay Revilla. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kinundinan ni Revilla ang mga alegasyon ni Bernardo laban sa kanya. Wala raw itong katotohanan. Handa raw makipagtulungan ang dating senador sa anumang investigasyon o prosesong legal. Kaisa rin daw siya ng publiko sa panawagang may dapat managot. Binanggit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 2024 nang tawagan daw siya ng nagpakilalang staff ni Binay na si Carlene Villa at humingi raw ng 15% sa mga proyekto nito. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator
Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, sinabi ni Binay na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Dagdag niya, above board at walang bahid ng pagdududa ang kanyang performance sa public service. 2024, tumawag naman daw kay Bernardo si ngayon DepEd Undersecretary Traigiv Olayvar, na dating nagtatrabaho sa mga senador, kabilang si dating Senador Bong Revilla. Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Itinanggi ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay nito. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang magli-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Itinanggi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang tungkol sa 15% commitment na sinasabi ni Bernardo. Wala raw kinalaman ang kanyang tanggapan sa mga alokasyon sa budget ng DPWH. Wala rin daw transaksyon ng Office of the Executive Secretary kina Bernardo o Olayvar. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Ang sinabi ni Bernardo na 15% na commitment kung tawagin para sa ilang politiko, iba sa mga sinasabi ng ibang tumistigong dating DPWH officials na 25%. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, nasaan daw ang natitirang 10%? So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Ayon sa Department of Justice, provisionally accepted sa Witness Protection Program si dating Yusek Bernardo. Gayun din ang mga dating DPWH Bulacan official na sina Alcantara, Hernandez at Mendoza at ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Ibig sabihin nito, bibigyan sila ng proteksyon ng DOJ, partikular sa seguridad at escort. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na silang pananagutan. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Sinasabi nga namin, pag nagsabi ka ng totoo at ikaw naman ay hindi na nakuha ng state witness, at least pwede ka mag-plea bargain, you can reduce the gravity of the penalties that can be imposed on you by showing good faith. Kasi hindi naman pwede lahat state witness eh. Well, kailangan may managot pa rin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 6 na personalidad ang itinuturing ng Department of Justice na mga protected witness sa issue ng kickback sa mga flood control project. Yan po ay sina Pacifico at Sara Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara at Roberto Bernardo. Sa ilalim po ng batas, ang pagiging protected witness ay naiiba sa pagiging state witness. Sa kaso ng mga Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH, sinabi ng DOJ na ang tulong na ibibigay sa kanila ay limitado sa security at escort personnel at pwede rin daw silang managot sa anomalya. Kapag state witness, dapat absolute o matindi ang pangangailangan para sa kanyang testimonya. Dapat din, wala nang iba pang direktang ebidensyang magagamit para sa pag-uusig ng pagkakasala. At dapat din, hindi siya ang maituturing na pinaka-guilty sa kaso. At sino man pong kikilalaning state witness ay magkakaroon ng immunity o posibleng hindi makasuhan kaugnay sa pagkakasala kung saan gagamitin ang kanyang testimonya. Korte po ang magpapasya kung pwedeng maging state witness ang isang akusado.
Sa ibang balita, kanselado ang ilang biyahe ng bus at eroplano dahil sa bagyong Opong. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, stranded nga ang ilang pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil nga sa epekto ng bagyong Opong. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang paliparan at pantalan. Kanselado ang 10 biyahe ng bus patungong San Jose sa Occidental, Mindoro. Ilang pasahero inabutan namin sa PITX na pabiyahe sana. Ay, hantay po namin hanggat maganda po yung pan po ng dagat. Kung ano pa yung deklara ng Coast Guard, kung pwede na pong bumiyahe, yun na lang po yung Dito na lang kayo mag-apply? dito na lang po. Ang pasaherong si Ameline nag-leave pa para makauwi ng Mindoro. Pero natenga dahil kanselado lahat ng biyahe. Ayun nga po, wala kaming budget. Tapos na. Tapos sinabi na sa amin na ano na nga daw. Stranded na talaga. Walang biyahe. Maghintay na lang po. Sa Bicol Region, 8 biyahe ang naapektuhan, kabilang ang Masbate, Tabaco City sa Albay at Verac sa Catanduanes. Sa Visayas, nasa 7 biyahe naman ang hindi natuloy. Habang sa Mindanao, 3 biyahe patungong Davao at Tagum ang kanselado. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado rin ang 4 na flight. Sa Manila North Port, ilang biyahero ang naghintay na lang sa terminal matapos makansela ang biyahe ng barko papuntang Iloilo. Isa na rito si Erwin Cerebo. Mas pinili niyang manatili na lang sa pantalan kaysa bumalik pa sa malayong pinanggalingan. Nagpapasalamat naman siya dahil nakatanggap ng food pack mula sa pamunuan ng North Port at sa Department of Social Welfare and Development. Ganon talaga, antay na lang siguro. Pero at least may bigay namang pagkain eh. Sa ito, DSWD. Si Christine Talion naman, isa ring pasahero papuntang Iloilo. Dito na rin muna sa terminal. Mahirap na rin kasi bumalik. Dito na lang po. Magpapalipas ng araw po hanggang sa makabiyahe. Kasi masyadong magastos pag pabalik-balik, sir. Pia, habang ang patuloy yung banta ng bagyong Opong, inaabasuhan ang publiko na bantayan ng mga anunsyo ng mga paliparan, pantalan at ng bus terminal para iwas dagdag gastos at aberya. Live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isiniwalat ng dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung paano nila dinadala ang mga maletang may lamang milyong pisong pera sa bahay ni Ko at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Idinetali po yan sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Saksi, si Maki Pulido. Isang nagpakilalang Orly Regala Guteza ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Dati raw siyang nasa Philippine Marines at dati ring security detail ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kanyang sinumpaan sa Laysay, sinabi ni Guteza na naghatid siya ng pera kay Ko at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At ang tawag daw nila sa dinedeliver na pera, basura. Kumikit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, may pagkakataon din daw na nagdala si dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap na 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sasakyan po. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week.
Yes, sir. Mula sa bahay sa Pasig, hinatid daw ang mga ito ni Guteza sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon daw hinati ang mga maleta. 11 maletang may lamang pera ang naiwan umano sa condo ni Ko, habang ang 35 inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Wala na kaming nun, Your Honor. Sabi ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Sa tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita, pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Just affidavit this morning, no? Anong status niya, sir? Gagawin niyo lang? Ayun, madali hong i-qualify yun as state witness, pero may evaluation pa rin. Okay. Siyempre, hindi sila part ng crime. Pero pag part ng crime, protected witness pa rin kasi they're still testifying for the case of the government. So we have the duty to protect them if they ask for our protection. Sa si Guteza, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Well, ano yun eh. Ang nangyari kasi dyan, you can say that, no? Pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya sa actual crime. Di ba? Kung accessory, that's more or less a very light penalty compared to the principals. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. Gawa-gawa lang anya ang testimonya ni Guteza. Pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos 1 taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw anyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurious o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Itinanggi rin niya ang alegasyon kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Ko, pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa pangungumisyon sa flood control projects. Di pa rin malinaw kung nasaan na si Ko. Kinukumpirma pa raw ng Department of Justice kung totoong nasa Spain na siya. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass. The boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may ilbo ba siya? Meron siyang ilbo. Yes. 2 driver din ng DPWH Bulacan ang humarap sa komite ng Senado kanina at sinabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko sa utos daw ni Engineer Bryce Hernandez. Pero hindi nila alam kung ano ang laman ng mga maleta. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Your Honor, bali ako po, 1 beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamong indirect bribery at malversation ang mga tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang testimonya sa Senado kaugnay sa pangungumisyon sa mga flood control project. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, naglabas ng supplemental affidavit si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo.
Ito ay para punuan daw ang mga kulang na detalye sa una niyang binasang affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasama dito ang mga detalye tungkol kay Senador Cheese Escudero na sinabi niyang pinadalhan niya ng 160 million pesos. Dagdag niya ngayon, nagkausap daw sila ni Escudero. While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Kasunod nito, nakatanggap daw siya ng listahan ng proyekto mula sa bayaw ni Escudero. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Cheese, which I did. Nasundan umano ito ng pagkikita nila ni Escudero noong 2023. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Sa panayam ng media, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamo ang mga personalidad na binanggit ni Bernardo. Kasama daw sa rekomendasyon si Speaker Martin Romualdez, Senador Escudero at dating Senador Nancy Binay. Pero pinag-aaralan pa raw ito at ine-evaluate pa si Bernardo. May freeze order na din, sir, sa mga bank accounts? Na-inform na ho namin na AMLA. Kasama na siya. Kasama na. Si Speaker kasama na. Recommendation pa lang. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter ito eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Isasama natin. Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na. But have you officially requested AMLA to freeze Martinez? Hindi pa, pero that's coming very soon. Sa hearing, nagdetalye din si Bernardo kung paano nagaganap ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Tingin niya masyado raw nabigyan ng laya o otonomiya ang mga district offices ng DPWH na magpatupad ng mga proyekto basta 150 million pesos pababa ang proyekto. Ito raw ang dahilan kaya tinitilad-tilad ang malalaking proyekto at hindi na rin nababantayan ng National Office. Sabi niya halos lahat ng bidding ng mga proyekto luto na. Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito, kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Git ni Bernardo o mga ghost project o proyektong hindi talaga naipatupad ay masasabing isolated o hindi umano nangyayari sa ibang lugar. Pero sabi niya, kailangan ng partisipasyon ng mga opisyal mula baba hanggang taas ng isang district office. Sa ghost project, it's an isolated case. Yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. Pero binara ni Senador Kiko Pangilinan si Bernardo. Kung kayo mismo bilang USEC kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Sinabi rin ni Bernardo na nakakapagsingit ng mga proyekto ang mga mambabatas sa iba't ibang bahagi ng budget process. Kabilang na dito yung National Expenditure Program mula sa Malacanang hanggang sa bago maipasa ang national budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
Pinalikas na ang ilang residente sa Camarines Sur bago pa man tumama ang bagyong Opong. Abala rin sa paghanda ang mga nasa iba pang bahagi ng Bicol at Visayas. At mula sa Legazpi, Albay, saksi live si JP Soriano. JP? Pia, mga kapuso, mahina hanggang malalakas na pag-uulan ang naranasan dito sa Legazpi, Albay, at bagamat bukas pa talaga maramdaman ang epekto ng bagyong Opong sa Bicol Region, nag-umpisa na pong ilikas ang ilan nating kababayan, partikular po, Pia, doon sa mga nakatira sa Barangay Mabinit sa Legazpi rin, na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano, na inilikas na po sa ginagawang preemptive evacuation bilang paghahanda nga sa bagyong Opong. At ilang pamilya na may kasama pang mga sanggol ang dinala sa evacuation center dito sa Legazpi. Bit-bit nila ang kanilang mga gamit, kabilang na ang mga tubig, kumot at ilang damit. Ayon sa ilang residente, bukod sa malakas na hangin na may banta rin daw ng lahar galing Mayon Volcano. Malakas na ulan ang sumalubong sa Nabua, Camarines Sur kaninang hapon. Kaya ang mga residente sa Barangay San Luis agad-agad na inakyat sa mataas na bahagi ng bahay ang kanilang gamit, gaya ni Eden. Nakabalot na rin sa supot ang ilan sa mga ito. Nangangamba kasi siyang biglang bumaha sa kanilang barangay tulad noong October 2024 nang tumama ang bagyong Christine. As in, mabilis po. Segundo lang po. In 30 minutes talagang lampas tao. Ngayon, lahat na po sila, konti-konting ulan lang po, lahat na yan nagre-ready na. Ang ilang residente nagkabitan ng kahoy sa kanilang bintana para raw hindi mabasag at pasukin ng tubig. Para sabi daw, malakas na sabi, mag-prepare. Kabilang ang bayan ng Nabua sa flood-prone area sa probinsya. Kaya di may iwasang mapatanong ng mga residente, hindi raw ba dapat may solusyon na sa isyu ng baha, lalo't bilyon-bilyong piso ang mga inilaan sa mga proyektong pipigil sana rito? Bilang Pilipino, lahat tayo nagbubuwis. Kawawa naman yung mga Pilipino. Kawawa naman yung taga-Nabua, para kaming kawa. Doon natitipon ang tubig. May bagong gawang evacuation center sa Barangay San Luis na kayang tumanggap ng hanggang 20 pamilya. Open po ading evacuation center. Ngamin po, pwede po sa ading tumaas po. Naghahanda na rin ang mga taga Naga City. Naglagay na ng mga kahoy at pangharang sa bintana ang ilang hotels at opisina, habang pansamantala ring isinara ang ilang establishmento. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa buong Camarines Sur. 24 oras din ang operasyon ng Emergency Response Office ng probinsya. Inihanda na rin ng mga taga-Philippine Army ang mga backup na linya ng komunikasyon para sa kanilang operasyon. Nagsimula na ring maghanda sa Virac, Catanduanes. Ang ilang establishmento isinara na at hinarangan na rin ng mga kahoy para hindi madamay sa posibleng epekto ng bagyo. Iniangat naman ng mga mangingisda sa Sorsogon ang kanilang mga bangka para hindi maabutan ng malakas na alon. Todo bantay ang Sorsogon PDRRMO na inihanda na rin ang kanilang rescue equipment. Bukod sa mga pag-ulan, malakas na hangin at alon naman ang naranasan kanina sa Giwan, Eastern Samar. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng forced evacuation para sa mga coastal barangay, lalo na sa Victory Island. Ayon sa PDRRMO, nakahanda na ang kanilang mga gamit pang-rescue. Gayon din ang evacuation center at food packs. Sa Catbalogan City, naka-standby na rin ang Deployable Response Group kung sakaling manghingi ng assistance ang mga LGU. Pansamantala ring ipinatigil ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. Naka-alerto na rin ang mga otoridad sa Ormoc City, Leyte. Handa na raw ang kanilang rescue team at evacuation center. Nakataas naman sa Blue Alert ang Cebu PDRRMO sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Ang ilang opisyal ng PDRRMO nag-inspeksyon sa ilang bus terminal. Suspendido naman ang biyahe ng mga barko kaya stranded ang ilang pasahero. Apektado sa kanselasyon ang mga galing at patungo sa mga lugar na mayroong storm signal. Abiso ng Cebu Ports Authority sa mga stranded na pasahero, huwag manatili sa pier dahil posible itong maapektuhan ng hangin at alon.
At Pia, mga kapuso, balik po tayo dito sa probinsya ng Albay. Ayon sa Albay Information Office, aabot sa 24,000 na individual ang mga nailikas na sa iba't ibang evacuation center bilang paghahanda nga po sa bagyong Opong. Suspendido rin po ang klase sa private at public school at ipinagbabawal po ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat dahil sa bagyong ito. At live mula sa Legazpi City, Albay, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Naka-alerto na ang mga residente ng Nauhan Oriental Mindoro sa posibleng pananalasa ng bagyong Opong. At sa Tagkawayan, Quezon naman, sa pilitan na ang paglikas sa ilang residente. Saksi, si Bea Pinlac. Aligaga na si Nanay Flora sa pag-angat ng mga gamit sa bahay ng abutan ko sa Nauhan Oriental Mindoro kanina. Bukas kasi inaasahang mananalasa na ang bagyong Opong sa lugar at pinangangambahan niyang maulit ang pagpasok ng baha sa kanilang bahay. Sana huwag na po uling kaming datnan ng tubig na ganyan. Kaso may padating na naman pong bagyo. Isipin niyo po, liligtas kong mga apo. 6 po yan. Kaliliit. Pag nagkataon, matutulog na naman aniya ang mga apo niya sa mesa imbis na sa kama para hindi abuti ng taas ng baha. Sobrang sakit talaga po. Nangangamba po ako talaga. Kako baka sa to tataas pa. Isang ko pa dadalhin ka akong mga bata. Bagaman sanay na, sawa na aniya siya sa pagiging bahain ng probinsya. Ang ika-9 na flood-prone province sa bansa, ayon sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinakabahain naman sa probinsya ang Nauhan, na tila kabalintunaan lalo't narito ang 37 sa halos 140 flood control projects sa probinsya. Higit 6 na bilyong piso ang pera mula sa buwis ng bayan na ginastos para dyan. Kaya lalong masakit para sa mga tulad ni Nanay Flora na paulit-ulit nagtitiis sa baha. Hirap talaga po pag binabaha. Sana po naman masolusyonan po. Kami ang nagsasacrifice ng hirap. Sila nagmamasarap. Pinagawa na lang sana nila ng tama. Para hindi na maghirap ang mga tao na binabaha. May 2 natapos ng flood control project sa Barangay Pinagsabangan 2 sa Nauhan ayon sa sumbong ng Pangulo website. Sa bilang ng barangay, may 2 pang nadagdag pero ginagawa pa rin ang isa. Gumagana naman ang iba, pero kulang pa. Nangyari lang siguro talaga na sa sobrang lakas ng tubig ay maraming pambutas yan. Kulang pa talaga po yung flood control na yan. Ang isa sa mga dike, ilang kilometro lang ang haba. At kapag lumakas ang agos ng ilog, ay nalulusutan ang bahaging walang dike. Kaya nilulubog ang mga palayan at papasukin ang mga bahay. 24 hours namin kaming gising para bantayan ang ilog dahil lumalampas talaga sa kalsada ang tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa Oriental Mindoro bukas ng tanghali hanggang sa Sabado. Wala nang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Sa Tagkawayan, Quezon, abala na sa paghahanda ang mga residente sa posibleng pinsalang idulot ng bagyong Opong. Naglagay na sila ng mga pabigat sa bubong ng bahay at nagkabit na rin ng mga panangga sa ulan. Nagsagawa na rin ang forced evacuation. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng Kalasyaw, Pangasinan dahil nananatiling lubog sa baha ang mga bahay rito. Gumamit na rin sila ng balsa para makaikot sa lugar. Ganyan din ang sitwasyon sa Dagupan City. Mahigit 200 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Usap-usapan online ang video na kuha ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga habang tinatanong si House Majority Floor Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang tsuhi na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinaway naman ni House Deputy Speaker Janet Garin si Barzaga. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Yun o, nakatapos lang ng DOJ hearing. Ayan mo, Sandro Marcos. Pinost ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang video na ito nakuha sa loob ng session hall ng Kamara kahapon.
Tinanong si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng kanyang tiyuhin, si dating House Speaker Martin Romualdez. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pa na? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Hanggang sa sinaway siya ni House Deputy Speaker Janet Garin. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Then he was poking his phone on my face. So sabi ko, huwag kang ganyan. Kasi I don't think it's also nice, like kung maski sino man, na ipopoke yung telepono sa mukha mo. Kasi nag-uusap kami ng iba. Sabi ni Garin, nag-sorry raw si Barsaga sa kanya. Siya nag-apologize after. Sabi niya, sige na, sorry na. Tapos miyaw siya ng miyaw. I told him like, Kiko, pag okay lang kasi I can tolerate, pero pag nagtatrabaho ako, kulang na rin kasi sa oras. Give me the time and the flexibility to work. Hininga namin ng pahayag si Barsaga pero wala pa siyang tugon. Sinisikap din namin una ng pahayag si Marcos. Pansin naman daw ni Garin, mahilig talaga siyang mag-video ng mga kasamahan niya, no? And kanina nga, dyan nga naman, nag-iingay siya. Pinapabayaan na lang namin kung nag-iingay siya or whatever, may mga sinasabi siya, minsan mga foul words, no, sa mga kasamahan. At baka mamyaw. dati nang sinampahan si Barsaga ng ethics complaint dahil sa kanyang mga ikikilos. Naghain din siya ng ethics complaint laban sa nagreklamo sa kanya. Good afternoon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado ang 2 Taiwanese na maghahatid umano sa 6 na Pilipino papuntang Cambodia para gawing scammer. Saksi, si June Veneracion. Palabas sa sana ng bansa ang 2 Taiwanese na ito nang arestuhin ng mga pulisan na NAIA Terminal 3. Ayon sa Women and Children Protection Center, ihahatid dapat ng 2 pa Cambodia ang 6 na Pinoy na biktima ng human trafficking. We were informed na meron ngang parang kumukuha sila or sumusundo sila ng mga victims natin na dinadala doon sa Cambodia. Kabilang sa kasong kakaharapin ng mga inarestong dayuhan ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Would you like to give a statement, sir, regarding the arrest? No. Sir? No? Yeah. Kung hindi na-rescue ang mga Pinoy, mga scammer sa Cambodia daw ang bagsak nila. $1,000 ang pangako sa kanilang sweldo nang nag-recruit. Sabi ng Women and Children Protection Center ng PNP, ang 6 na biktima ay na-recruit sa pamamagitan ng social media. Lahat sila ay wala mga trabaho at mga nakatira sa iba't ibang parte dito sa Metro Manila. Maybe it's because of yung kahirapan nga ng buhay natin. As per investigation sa kanila is parang pumapatol na sila sa kahit ganitong paraan ng trabaho. Isang Pinay din na nakabase sa Cambodia ang recruiter ng mga biktima. Nakikipagtulungan na ang Women and Children Protection Center sa mga otoridad sa Cambodia para siya ay maimbestigahan. Pero kilala na siya ng PNP. Kaya sasampahan din siya dito ng reklamo kapareho ng mga naarestong Taiwanese national. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Patuloy na kumikilos papalapit sa Eastern Visayas ang bagyong Opong. Signal number 3 sa Sorsogon, timog na bahagi ng Albay, Masbate, Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang bahagi ng Samar. Signal number 2 sa Laguna, Batangas, timog na bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, iba pang bahagi ng Albay, Catanduanes, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon at Calamian Islands. Gayun din sa iba pang bahagi ng Eastern Samar, iba pang bahagi ng Samar, Biliran, hilagang bahagi ng Leyte, extreme northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan Islands, hilagang bahagi ng Aklan, hilagang bahagi ng Capiz, hilagang bahagi ng Iloilo at Caluya Islands. Signal number 1 naman sa central at southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, timog kanlurang bahagi ng Mountain Province, Benguet, timog na bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, iba pang bahagi ng Quezon,
Cuyo Islands at Northern Mainland Palawan. Signal number 1 din sa iba pang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, hilagang bahagi ng Bohol, hilagang bahagi ng Cebu kasama ang Camotes Islands, sa hilagang bahagi ng Negros Occidental, central portion ng Iloilo, at iba pang bahagi ng Capiz, iba pang bahagi ng Aklan, pati na hilagang bahagi ng Antique. At sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 150 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng tumama ang bagyong Opong sa Northern Samar o kaya sa hilagang bahagi ng Eastern Samar bukas ng madaling araw. At sunod nitong tutumbukin ang Bicol Region kung saan ito posibleng magkaroon ng isa pang landfall sa Sorsogon bukas na umaga. At pagkatapos po nito, lalapit ang bagyo sa may Sibuyan Sea at tatawirin ang mainland Bicol at ang island provinces nito. Posibleng tawirin din ang Southern Calabar Zone at hilagang bahagi ng Mimaropa bago makarating sa West Philippine Sea Sabado ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng makalabas na ito ng PAR Sabado ng hapon. At dahil sa bagyong Opong, asahan ng malalakas na ulan, hangin at storm surge. Bukod po sa direktang epekto ng bagyo, dapat din paghandaan ang epekto ng habagat. Pinasok ng baha ang isang kainan sa Hong Kong dahil sa Super Typhoon Ragasa. Ayon sa mga otoridad, mahigit 100 ang sugatan sa Hong Kong kasunod ng paghagupit ng bagyo. Kinukumpuni na ang mga nasirang kalsada roon at inaalis ang mahigit 1,000 nabuwal na puno. Sa Taiwan, nawasak ang pangunahing tulay matapos ang pagsabog ng tinatawag na Barrier Lake. 17 ang naitalang nasawi habang 22 ang nawawala sa Taiwan. Ikinatuwa raw ni Carla Abellana ang pagbansag sa kanya ng mga netizen bilang call-out queen matapos siyang magbigay ng komento sa ilang issue na maging siya rin ay apektado. Sabi ni Carla sa Fast Talk with Boy Abunda, kung dati ay tahimik lang siya, palagay niya, napapanahon na rin daw para gamitin ang kanyang boses. Naiintindihan din naman daw ni Carla kung hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang mga salubin. Hiling ni Carla bago matapos ang 2025 sana ay may makulong na korap. Nagbigay rin ng ilang detalye si Carla tungkol sa pinag-uusapang Mystery Man na tampok sa ilang social media post niya. I've been actually seeing him. Kita niyo naman, nakakadalawang post na po ako, di ba? Parang may pagka-soft launch po. Pero matagal ko na po yan siyang kilala. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.